Ito po ang balita. Basahin natin. If you have your Bible, please join me. Matthew 20:29, Luke 18:35. Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd. Ayan, ba? Yun daw sa Jericho, pumunta ang Panginoong Hesus kasama yung kanyang mga alagad, together with the large crowd. Imagine with me, napakadaming tao na sumusubaybay, sumusunod, tumutunghay at nakikipag-isyoso kung sino si Jesus. Yung namamangha sila sa mga kababalaghang ginagawa ng Lord, sa mga bagay-bagay na kanyang tinuturo. God is a wonderful God. Jesus is a wonderful friend, healer, provider, comforter, and Savior. Napakaganda ho talaga pagka ikaw, hindi ka pwedeng hindi mamangha, mahinuha at maakit at mahalina sa beauty ng Panginoon, the majesty and the beauty of our God, sa kanyang gentle spirit, sa kanyang kahinahunan, sa kanyang pag-ibig. We are drawn to Him, the irresistible goodness and grace of God. Kaya yung large crowd sumusunod. Kasi naman, hindi ka naman susunod sa isang bagay na pangit, sa isang bagay na hindi nakaka-excite, hindi nakakahalina. So we are drawn, we are attracted to someone, to something which is very pleasing, very alluring, no? Nakaka-excite sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating kaisipan. It attracted us. So whatever attractions the large crowd have in Christ, of course, God is a charismatic God. Napaka-charismatic ang Panginoon. Kaya nga, mahirap tayo makagather ng large crowd. Magpapaparty lang tayo kung may birthday tayo. Mag-invite ka pa, iba ay pa dumating. No? How can you attract large crowd? Magsisirkus ka dyan, magpe-perform ka, magbibigay ka ng mga kung ano-ano mga presentation mo, sasayaw ka, kakanta ka, or you entertain people so that you could attract the large crowd. Iba, nagbebenta ng mga gamot-gamot, meron palang mga kakutsaba dun sa crowd, nakakala mo, misyoso, parang madami, pagka madami nga, yung mga taong nakakita dun sa maraming crowd, sumusunod din because crowd attracts crowd. Ang crowd nakaka-excite dahil marami. Ang crowd nakaka-attract dahil marami. Ang crowd nakaka-bigay ng curiosity dahil tinitingnan naman daming tao doon. Minsan nga kami ni Mami naglalakad sa Ikebukuro, sabi niya, "Ba't ang daming pila rito? Pila rin tayo." Sabi, pinila natin doon. Yung pala Starbucks pala yun. Ka-opening pa lang ng Starbucks noon, no? Mami, no? Dito sa Japan. O bakit people na-attract? Kasi nga, may magandang nakikita. Di ba? Merong bagay na masusumpungan. Merong mga bagay na nakaka-excite. Bagay na tulad, halimbawa, katulad ni Ronnie. Halimbawa, magandang lalaki si Ronnie Morales. Ay na-attract yung maraming tao sa kanya dahil gwapo. Di ba? So, we are attracted to something which is beautiful, alluring, nakaka-excite, nakakamangha, talaga namang bagay na nagbibigay sa atin ng excitement, nakaka-entertain. And why is it large crowd very easy to follow Christ? Of course, the Lord was then a very famous individual. Napaka-popular niya because He heals the sick. He restored the sight of the blind. He teaches with authority. He resurrected the dead. Kaya nga yung manifestation ng kanyang presence sa bawat lugar, mga tao dinodumog siya. Jesus Christ is really the real superstar. In Jericho, Jesus and his disciple together with a large crowd. Papasok na sa Jericho at palabas. We are leaving the city. He could have been inside the city, and then after moving around inside the city, palabas naman siya. Pero itong istorya natin,
The center focus of this story is the blind man named Bartimaeus. O, siyempre naman, pagka ang bulag, wala namang kapasidad siyang tumingin at wala siyang makikita dahil bulag na. Ang kanyang reliance is on the sense of hearing only. O, since yung large crowd, nakikita nila si Lord, they could easily follow Christ. Yung bulag, hindi makakapollow dahil nga hindi niya makakita eh. Nagre-rely lang siya sa pandinig niya na meron ko na nadidinig siya sa paligid niya, nadidinig niya ang salita ng Panginoong Hesukristo, ang taga Nazaret, ang dakilang manggagamot, ang guro, tagapagturo ng daan ng Diyos, ang mabuting pastol ng kaluluwa ng tao, ang siyang nagpapakain, nagpapagaling, nagtuturo. Wow! Nasumpungan ni Bartimaeus si Jesus. Ang sabi dito sa verse 46, Bartimaeus was sitting by the roadside. Alam naman natin, pag sa bangketa, doon lang ang teritoryo ng mga lumpo, mga bulag, mga beggars. Ang ginagawa, begging. So, wala akong kakayahang mabuhay na maganda, walang posibilidad na umunlad, walang kapabilidad na umasenso because all of his life, most probably, ang kanyang pamumuhay ay panglilimos. O kaya bless na bless po tayo. Hindi naman tayo nalilimos. The story goes like this. When he heard that it was Jesus of Nazareth. So, hindi niya nakita, nadinig. Ikaw ba, ano ba nadidinig mo? When you heard that it was Jesus of Nazareth, what was your first reaction? Excitement? Boring? Another one bite the dust na naman ba yan? Ano ba yan? Another advertisement? Another kind of religion? When you heard Jesus Christ, ikaw, nakikinig ka ngayon. May excitement ba na dinig sa pumintig dyan sa puso mo? Meron bang hope ikaw naramdaman? Meron bang anticipation ikaw na nahinuha sa isip mo na Jesus Christ, si Lord, ano bang magagawa niya sa buhay ko? Ano bang mapapala ko sa Kanya? Ano bang mahihita ko kay Jesus Christ na yan? Alam mo kapatid, He is the ultimate, the real deal in this life, the only absolute reality. This is the ultimate. Kung meron kang pinahanap na pinaka, ito na. Hindi pa nakikilala si Lord. When you heard the word Jesus Christ, parang ordinary lang naman kasi, di ba? Minsan pagka natadapa, nadudulas, nabubulat, yung pangalan niya binabanggit. Pero damdamin natin ngayon. Let's emotionalize the name. The name above all name. The name who has a power to heal, who has a power to raise the dead, who has a power to restore your brokenness, who has a power to fill your emptiness, who has the power. Sige, naghanap na tayo. Makinig na tayo lahat ng ating gustong pakinggan at tingnan na natin ang lahat natin gustong tingnan. And we will remain empty and unfulfilled and unsatisfied. Nadinig ho nitong bulag na to. Ito po yung maraming pangangailangan sa buhay. Ang daming problema nito eh. Unang-una, financially, walang pera to, begging na eh. Physically, walang kapabilidad ma-enjoy ang life, bulag. Relationally, paano makapag-asawa eh? Bulag na, beggar pa. Ang ganda-ganda ng antas ng lipunan sa buhay. Hindi mo ma-appreciate si Jesus Christ, Panginoon ko. Kailangan pang tanggalin yung mata mo bago mo mabigyan pansin si Jesus. Kailangan mo pang bumagsak sa buhay, kailangan mo pang magkasakit, kailangan mo pang mawalan ng mahal sa buhay, kailangan mo pang magkawindang-windang ang buhay mo bago maging excited ang pangalan ng Jesus Christ sa'yo. Hallelujah. Ayan ang sitwasyon ng mga tao eh. Tingnan natin.
ang kahabag-habag na kalalagayan ni Bartimaeus. Kakaawa eh. Yung kapatid mo yan, ganda ng buhay mo sa Japan, nakita mo yung kapatid mo, bulag, tapos nangamalimos. Lukot, diba? He was blind since birth. Bulag ho ang Bartimaeus, walang pag-asang umasenso, walang kagalakan sa puso, walang panahong mag-asawa o magkaroon ng relasyon o magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Walang panahong umangat ang kanyang financial status sa buhay dahil habang buhay na lang siyang mamamalimos dahil sa kanyang kalalagayang physical blindness. He was blind since birth. And he was also a beggar. Oh, ito lang ho, portrait lang ng mga taong wala sa Diyos. Portrait of those people who are outside of Jesus Christ. The lost person is spiritually blind. Hindi nangangahulog ang physically blind, meron namang mga mamatayan, pero meron silang tinatawag na spiritual blindness. Nakakarinig ng magandang balita ng Ebanghelyo, nakakarinig ng mga turo ng Biblia, pero they could not easily discern the real words and teachings and revelation and impressions of Holy Spirit in Christ Jesus. Bulag ho talaga eh. Hindi makita yung totoo. Ilang beses nang pinapangaralan ng magandang balita, hindi niya malaman. Unless the Lord opened the eyes of men, He did not really open their eyes, spiritually speaking. 2 Corinthians 4, 3-4. Basahin natin. May Bible ba kayo dyan? Samahan niyo ako para meron tayong exciting sa Corinthians 4. Ayan. And even our gospel is veiled. It is veiled to those who are perishing. Sabi ni Apostle Paul na sumulat itong 2 Korinto. Kahit nawa ang aming magandang balita ng Ebanghelyo ay parang natatakpan. May veil nga, veil, may belo. Ito daw ay natatakpan o hindi makita ng mga taong mapapahamak. Bakit? Verse 4. Ang Diyos ng mundong ito. Ito. The God of this world. The devil, Satan. Siyang kumukontrol ng mga kaisipan ng mga tao dito sa mundo. Pag sinabing world dito, the majority of people who live in this world, the world. For God so loved the world. The God of this age or this world has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kahit na ilang katuruan, ilang pangangaral, ilang mga Bible teacher na magbibigay sa kanila ng paliwanag patungkol sa Bible, hindi pa rin maintindihan. Kung may magpapaliwanag man at ang pagkakapaliwanag ay hindi naman nasa konteksto, yung kanilang pagkakaintindi sa Bible ay hindi pa rin sapat at ganap at eksaktong tama. Why? Unless the Lord Spirit opened the spiritual blindness of a man or a woman, they would not and they could not understand. They could not see, they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Anong i-display nating mga mangaral? Who are we trying to display here? Anong pinoportray natin dito? Ano yung ating pinamumulat, ang ating dinidisplay? Pag sila dinidisplay, pinapahayag, pinapakita, dinidisplay. Sino? The glory of whom? The glory of my religion, the glory of my association, the glory of my skills, the glory of my intelligence, the glory of my oratory skills. Hindi yun. The glory of Christ. Kaluwalhatian ni Kristo. Kasi pag nakita mo yun, doon ka magkakaroon ng kasiglahan, kagalakan at kakontentuhan ng buhay because Christ is all in all and you are complete in Jesus Christ. Yan ang tunay dyan. Ito, pangkalahantan ho itong turo natin eh. Unbelievers ka o hindi, kung hindi ka pa sumasampalataya sa buhay na anak ng Diyos, Jesus Christ of Nazareth,
lahat ng mga gospel teaching na nadidinig mo sa internet, hindi mo pa rin maintindihan at wala ka pa rin intimate, personal relationship with Jesus Christ. Kasi you cannot see the light of the gospel that displays. Meron displaying. May pagpapahayag, may pagpapakilala. If Christ is not displayed, if Christ is not honored, if Christ is not magnified, all those teachings, all those approaches is not reliable, is not satisfying. It will remain empty. Bakit? Hindi nakita yung kaluwalhatian ni Jesus eh. Kaya nga po yung bulag na Bartimaeus, may pinapakita sa tao yung turo na ito. That this person, Bartimaeus, the name Bartimaeus, physically blind, but the people who are outside of Christ, they are spiritually blind. Wala, hindi makakita yung glory ni Lord eh. Tignan nyo ha, balansin nyo lahat ng turo. Christ is not honored, Christ is not lifted up, Christ is not magnified, Christ is not displayed. Nadidisplayed lagi yung galing ng oratory skills nung nagtuturo. Hindi na notice yun. Hindi na iba-ibida si Jesus Christ eh. Maibida man talagang very, kung sa 99% na 100% na pagtuturo, siguro meron mga 3 to hanggang 4% Christ's name is mentioned. But the rest is about human logic, philosophy, and oratory skills. And also, yung mga tanungan na para bang nire-relate lang sa practical life na hindi naman si Kristo ang nabibigyan diin. Okay, binibigyan din natin dito si Jesus Christ. Okay? I lift him up, Jesus Christ, because I believe if he's lifted up, he will draw all men unto him. Kaya si Kristo ang binibigyan nating diin dito. Wala tayong magagawa pag wala tayo sa Jesus Christ. Outside of Christ, apart from him, we can do nothing. Kaya nga lumapit na yung bulag eh. Lumapit si bulag. Kung ikaw hindi ka pa tumatanggap kay Lord, akala mo physically okay ka, all right. You can see the beauty of the world, but inside you are deep down inside of your heart, you are empty and hollowed and lost. You cannot see the light of the goodness and the gospel and the glory of God. Kaya parang ang dilim ng mga mukha natin. Ang dilim ng ating perspective, ang dilim ng ating mga iniisip at madudumi at madidilim ang ating mga agenda sa buhay because ang kaliwanagan na magandang kaluwalhatian ng Diyos ay wala pa sa buhay at puso't kaisipan natin. Ephesians 4:17. Basa, Ephesians 4:17. Ay, hindi, mali. Ephesians 4:17. Ano sabi diyan? Ayan. So I tell you this. Ephesians chapter 4 verse 17. 2 Corinthians kanina. Sa 2 Corinthians kanina is 4, 3, and 4. Chapter 4, verse 3 and 4. O ngayon naman, sa Ephesians 4 naman tayo. Sundan nyo ha. So I tell you this, that and insist on it, in the Lord. In the Lord. Kanino daw? In the Lord. Hindi in my mama, in my papa, in my boyfriend, in my girlfriend, in my boss, in my company. Hindi doon. In the Lord. Sa Panginoong Hesus. So that I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. Ano ba yung Gentiles? People outside of Israel. People who do not believe in God. Yun ang tawag doon, mga hintil. In the futility of their thinking. Futility, walang kabuluhan ng kanilang pag-iisip. They are darkened. Ano yung darkened? Nadumihan, nadiliman, nalabuan, darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Kaya naman palang mga taong outside of Jesus Christ, bulag, they are spiritually blind, physically alive, physically alert, physically awake, and physically seeing,
the real world, the tangible world, but spiritually blind to see the truthfulness of the glory, of the goodness, of the power of God. Hindi makakita yung kabuluhan, kahalagahan, kapangyarihan, kagandahan ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayan. O, di ka kalalagayan ng tao para ding si Bartimaeus. Bulag din lahat. O, physically, okay sila. Pero yung spiritually speaking, kaya maraming tao, pag binabasa ang Bible, hindi maintindihan. Bakit nga? Wala kang kapaliwanagan ng Espiritu ng Diyos sa isip at puso't kaluluwa. Pangalawa, ang kahabag-habag na kondisyon ni Bartimaeus, parehas din naman yung mga taong kumikilala sa Panginoong Jesus Hindi kumikilala sa Panginoong Diyos The lost person is also spiritually beggar. Poor in the spirit. Walang aasahan, walang nakatwiran, walang kabaitan na talaga maipagmamalaki na I'm super bait because all have sinned. All make a mistake one day in their life and continue making mistakes. Why? Because they are not perfect. They are sinners. We are all sinners. That's why lost person is also spiritually beggar. Acts 4:12. Sabi ron, Acts chapter 4 verse 12. May Bible kayo, sundan nyo lang ako. Ayan. Liwanag Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And that name is Jesus Christ of Nazareth. Kaya wala ho tayong magagawa. Wala tayong masusumpungang kaligtasan maliban sa pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng lahat. Ang pangalan niya ay si Jesucristong taga Nazaret. We will remain spiritually beggar, poor before God. Yung beggar, wala akong pride yun. Wala pwedeng ipagmalaki. Tayo rin, dahil sa ating kahungkagan at kadumihan at kakulangan ng katwiran at kabanalan, dahil tayo ng mga pawang makasalanan, wala, pulubi tayo. Pulubi, beggar tayo sa harapan ng Lord. At salamat na lang, ang Panginoong Diyos ay binigyan tayo ng magandang kaloob ng kanyang bugtong na anak si Jesus upang tayo, bagaman sa ating kahirapan, magsiyaman sa kanyang kahirapan tayo nagsiyaman. Spiritually speaking, kaya ho, ang kalalagayan ni Bartimaeus ay katulad lang yan ng kalalagayan ng mga taong nasa labas at hindi nananalig sa bugtong na anak ng Diyos. That is the pitiful condition of any individual outside of Jesus Christ. Yan, maliwanag Si Bartimaeus, physically speaking, kalalagayan niya nang di niya pa na-encounter si Jesus. Wala talagang pag-asa. Bulag. Mahirap. Walang mapansin. Hindi niya ma-appreciate ang ganda ng mundo. Hindi nga makita. But thanks be to God. Ni-encounter siya ng Lord at na-encounter niya si Lord. Anong ginawa niya? When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yun lamang po masasabi natin. Wala po tayong magagawa sa mundong ito outside of Jesus Christ. Wala. Habag na lang ho ng Lord talaga ang ating kailangan talagang isumbatin sa ating bibig. Spiritually speaking, if we are outside of Christ, we do not receive Him as the personal Lord and Savior. Wala ho tayong pwedeng pagmalaki at pagmayabang. We will face the judgment of heaven by knowing the fact na tayong lahat, hindi naman tayo talaga naging mabait at naging 100% perfect para ipagmayabang natin sa harapan ng Lord. Very poor. Poorer than the poor. Malungkot. Kaya anong ginawa na lang ni Bartimaeus? Tumigaw na lang, nagmamakaawa na lang. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung mga taong humihingi ng habag, ibig sabihin wala na talagang pag-asa. Doon na lang siya umaasa sa hinihingan niya ng habag.
And the person whom Bartimaeus asking mercy, isang tao at Diyos na mahabagin. Kaya hindi ho siya nagkamali na nalapitan. So he never shouted at the Jesus at disciples or the crowd. Dahil wala naman siya mapapala dun sa mga yun, dahil wala kapwa-tao niya rin yung makasalanan at walang maibibigay na habag sa kanya. Kaya nga mababasa natin sa kasunod na talata sa verse 48, many rebuke him. Bihira naman itong mga taon to. Bulag na nga, pinagalitan pa. Hindi lang kukunti many rebuke him. O ba naman, hirap na nga yung tao, papagalitan mo pa. Hirap na nga yung tao, susumpatan mo pa. Hirap na nga yung tao, sisigawan mo pa. Pakahirap na nga yung kalalagayan nun, ni-rebuke pa. Ang sabi rito, and told him to be quiet. Pinagsabihan pang manahimik, ang ingay daw. Ang bira talagang kalalagayan natin. Hindi naman lahat ng tao may ganyang damdamin at pag-uugali. O sino pa yung hirap, sila pa yung pinahihirapan. Sino na hindi makita, sila pa yung pinapagalitan. Ni-rebuke, sabi rito, ni-rebuke. Many rebuke him and told him to be quiet. Kaya nga nag-iingay para madinig ni Jesus Christ. Tapos pala, tatahimikin mo. Hindi niya ako makita, nasan si Jesus Christ. Kaya nga yung ginagamit niya yung kanyang vocal voice, to be heard. Hearing ears, to hear. Wala kasi siyang seeing eyes bulag Tapos ito namang mga nakakakita, pinabawalan pa siyang lumapit kay Lord. Pinapatahimik pa. Kung nakikita niya lang si Jesus Christ, hindi na siya masisigaw. Lalapitan niya lang kasi nakikita niya ang direct kung saan nandun si Jesus Christ. Siya kasi wala siya makamatay. Kaya ginagamit niya yung kanyang vocal voice to get the attention of Christ. How do you use your vocal voice to get the attention of your wife, husband, children? Nisigawan mo, nire-rebuke mo. Taas pa ng boses. Siya, ginagamit niya yung kanyang vocal voice to hear, to be heard, rather, to be heard by Jesus Christ. But the people who supposedly follower of Christ, who supposedly the one who would help the weak and the disabled, sila pa yung nagagalit. Sila pa yung magpapatahimik dun sa bulag. Wala nang kakayahang lumapit sa Diyos, pinapagalitan pa. Anong ginawa ni Bartimaeus? Nagpa-apekto ba siya dyan sa mga bully na yan? Sa mga asar na tao na yan? Ang sabi rito, but he shouted all the more. Bakit ganun ka-desperate tong lalaking to? Magsisigaw ng ganun. Tayo ba? Ayan. Real talk tayong lahat dito. Real talk. Baka naman tatawag tayo kay Lord pagka desperado na sitwasyon natin, doon lang tayo magsha-shouted all the more. Lord, hirap na buhay ko. Cancer daw. Lord, mamamatay na. Lord, naghihingalo na. Lord, hirap na ako. Doon lang tayo magsisisigaw ng all the more. Imbes na yung panahon noong mga panahon na tayo masisigla, malalakas, may kakayahang sumigaw, hindi tayo nagsisigaw all the more. Ang pinagsisigawan natin kung sino-sino, mga asawa natin, anak natin, kasama natin sa trabaho. Lakas pa ng boses natin dahil nambubuli lang tayo. Ang masaklap gagamitin pa natin kung kailan tayo desperado ang sitwasyon, doon lang tayo nagsisigaw na, Lord, have mercy on me. The Bible says, shout a joyful noise unto the Lord. I will bless the Lord at all times, and His praise will continuously be in my mouth. Sisigaw mo all times, hindi lang yung bad times ka lang magsisigaw all the more. All times, may blessing, shouted all the more.
for the glory of God and praise His name. May blessing shout all the more. Glorify Him, worship Him. I will bless the Lord in the midst of the congregation. In the midst of the people, I will praise His name. I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord, to worship the Lord in the glory of His majesty. Ito naman mga taon to, sumisigaw na nga yung bulag, pinapagalitan pa, wala. Sabi ng bulag, ito na lang ang parang ko para malapit ako kay Lord at mapansin niya ako. Kapag papagalitan niyo pa ako, di wala na rin akong pakialam sa inyo. Ang mahalaga, ako ay matulungan ng Diyos at ang Diyos makilala ko at makalapit ako sa Kanya. O meron ba tayong ganyang mga desire sa buhay? Kaya intindihan lang natin ito kung nag-aaralin natin. O di sumigaw. Hindi naman mapigilan ng mga tao. Kaya yung mga desperadong tao, pag nagsisigaw yan, hindi mo rin mapigilan. Nawa, kung sisigaw sila, sisigaw sila sa Panginoon na, Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. I'm so desperado. Kaya nagsisigaw. Itong si Bartimaeus. Ikaw, ako, tayong lahat. Kailan ba tayo sumisigaw na with desperate shout of asking God about His mercy and His loving kindness? Huwag na natin hintayin na magka-desperado pa buhay natin bago tayo sumigaw ng all the more. Kaya sa gitna ng kasaganahan, let's shout with triumphant voice the glorious God and the ringing King we have. His name is Jesus the Christ. Kaya nung nagsisigaw na to si Bartimaeus, hindi na mapigilan. Kahit patahimikin siya ng mga tao, kahit ibuli siya, kahit na i-down siya, kahit na supalpalin siya ron dahil napakaingay niya raw, hindi siya napigilan. Desperado kasing kalalagayan ng tao. Ang Panginoon, sabi dito, verse 49, Jesus stopped and said, call him. Kaya yung kanyang persistent cry, yan ang ating yan ang pinapakita ni Lord sa atin, persistent. Una, kanyang pitiful condition, at pinalintulad lang siya sa mga taong wala kay Kristo, spiritually blind and spiritually beggar. Ito naman yung kanyang persistent cry. Bakit? Dahil ganun ka-persistent, dahil ganun kakulit, ganun ka-determinado tong taong to, lalaking to. Alam niyo bakit? Because he recognized who Jesus was and what he could do for him. Yun. Kaya tandaan natin to mga kapatid. Pinipresent natin si Jesus Christ sa mga unbelievers, sa mga religionist people. Not unless they recognize who Jesus was and what He could or what Jesus could do for them. Yung kanilang desire and to have God or Jesus in their lives is hindi ganun kalalim yung point of interest . Yung kanilang level of interest na lumapit kay Lord, walang dating . Walang dating sa kanila. Bakit? Hindi nila nararamdaman yung pangangailangan nila sa Diyos . Para bang, I don't need of God. I'm rich, I'm intelligent, I'm beautiful, I have everything in my life, . Mamaya, kunin ka na ng Lord . Mamaya, ma-stroke ka dyan, ma-aneurysm ka dyan, o mahulog ka sa ambornal . Nagkabali-balibo to mo, saan ngayon magtatawag kay Lord? Nakasakay ka sa napakaganda sa sasakyan mo, nabangga ka. Doon ka lang tatawag kay Lord. Doon ka lang magtatawag, Lord, help me, Lord. Naghihingalo ko. Kung hininga pa, extension muna, Lord. Sabi ng Lord, may maraming ganyang magaling na lalaki na sumobrang sikat, sumobrang galing. Pati daw ang Diyos, hindi kayang hadlangan ng kanyang plano. O remember the builder of Titanic? Sabing ganyan, in-interview siya . Your ship is unsinkable, I think. Even God cannot make this ship sink. Ilang oras lang lubog. Tayo kasi
hindi natin ma-appreciate ang Diyos habang hindi pa tayo mailagay dun sa mga kahindik-hindik, sa mga desperadong sitwasyon ng buhay. Minsan inaalaw ng Lord na dumaan pa sa matitinding mga pagsubok at kalugmukan ng buhay ang tao bago mabago ang isip upang tumawag na sa kanya ng may pagpapakumbaba kaya nga itong burlag na Bartimeus na to, wala na tong inisip. Desperado naman ang buhay ko itong Kristo dumadating na sa buhay ko, hadlangan pa ako na itong mga taon to. Sorry na lang kayo, hindi ko papansinin yung mga pagsasaway nyo sa akin. I will keep on shouting until the Lord hears my voice. Nakuha niya nga yung attention ni Lord. Kung gumive up siya dahil pinapagalitan siya ng mga taong sa paligid niya, sinasaway siya at pinapatahimik siya, at nag-self-pity na lang at nagkimkim na, naupo na lang dun sa roadside at umiiyak na lang. Nadinig ba siya ni Jesus? Hindi. Lesson learned. Lesson learned. Be persistent in your crying to God. Push. Pray until something happen. Never give up. Asking God and believing in God's that could intervene in your situation. Even your negative situation right now, God is able to bring you out of that situation. Bakit? God is our help. Ever-present help in times of trouble. The Lord is our refuge. Yan ang kalalagayan ng biblical truth. Hindi yung lahat ng turo lang, lahat na lang yata ng mali pag-uusapan natin. Hindi. Lahat ng maganda sa Kanya, pwede nating angkinin at i-claim na pangako niya sa salita niya. Yun ang ating pangaral. Para si Kristo'y maitanghal, maluwalhati, upang ang kagandahan, the glory and the goodness of the power of the gospel of Jesus Christ could be displayed to all people. Kaya tayo, gusto tayong paangatin ni Lord sa buhay. Gusto niya tayong pagyamanin. Itong si Bartimeus hindi nga makapagbenta man lang to ng pandesal. Beggar nga wala nang panahon tong mag-business buti nga walang pandemic noon. May pandemic to, di lalo pang naset aside tong taon to. Kaya blessed na blessed talaga tayo kay Lord. Siyempre, pag meron ka ng kakayahan na makapagtrabaho, praise the Lord. Bakit nanatili ibang bulag to si Bartimeus? Hindi. Pinagaling nga ng Lord. Sa tingin nyo ba, nanatiling beggar yan? Hindi. Naging rich na yan. Free and rich. Napalaya siya sa kanyang pagkabulag. At ngayon, nakapagtrabaho. Hindi yumaman. Yun ang binibigay natin binibigyan natin din dito. Mabuhay ka, Brother Ringo. Kaya tayo, laban tayo. Hindi tayo, hirap ang buhay ko bulag ako wala nang mahal sa akin, wala tutulong sa akin. Hindi, may Diyos. May pagkakataon, lahat ng milagro kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Lumaban ka lang. Nakipaglaban siya ron sa mga umaasar sa kanya Sabi, tumigil ka, ingay mo. Sabi niya, ingay. Ito na nga ang pagkakataon ko, lumapit kay Lord, hadlangan niyo pa ako. Hirap na nga buhay ko di nagpirsige, lumaban. Nakakuha niya ba yung tagumpay niya? Of course. If you fight with God, not with people, God will fight with you. And you will you are assured of your victory. God is our strength, our help in times of trouble. Yan, tama. We are all blessed with our guidance, Pastor. Amen. Only one God. For Him, nothing is impossible. Amen. Amen tayo dyan, Brother Ringo. Mabuhay ka, kapatid. Kaya, mga tao lang kasi, you can change your word if you can change your mind. Wala ka nang business, ayaw mo pang mag-isip. Maghihintay ka pa sa ayuda. Naubos na pera ng gobyerno, hindi ka pa gumalaw. Kung etong si Bartimeus, naghintay na lang ng ayuda. Andiyan na ang Panginoon, dumating na sa iyo. Pagkakataon mo lang tumanggap ng milagro. Kaya lang, may hadlang. Mga tao, sinasaway siya. Natakot. Nag-self-pity. Umiyak. Hindi na nga nagpatuloy. May nangyari ba sa buhay niya? Wala. Kaya lahat tayo rito, kailangan natin habang humihingi na nga tayo.
Habang binibigyan tayo ng lakas ng Lord na tumawag, na manalangin, magpakatibay, magpakatatag sa buhay, lumaban, bagamat maraming hadlang, maraming mga asar, maraming mga bully, maraming mga nega sa buhay natin, mga negative people na sinasabi na hindi mo kakayanin, hindi ka makakarating, walang mangyayari sa'yo, huwag niyong paniwalaan yun. Oh, si Bartimaeus, di niya pinansin yung mga asar doon sa ng asar sa kanya ng bulag na to ha. Sabi niya, ang pakialam ko sa inyo. Basta ako mahalaga rito, basta ako makakita uli ako. Hindi nyo na ako makikita na mamalimos dito. Kakaroon ako ng business at pag ako nangaroon ng business, lalagpasan ko pa kayo. Wala naman tayong nabalita rito si Bartimaeus na natiling beggar after na na-receive niya yung sight niya. Pagdating niyo sa heaven, tanungin natin siya ron. Bartimaeus, kumusta ka ba? Ito, naging multi-millionaire ako noon. Bakit? Nagpersige ko eh. Nung ang bulag siya, porsigido eh. Ngayon pa kaya hindi siya bulag. Kaya yung kanyang persistent cry, he recognized who Jesus was. What he could do for him. Once, one must recognize who Christ is, knowing what he did for others and he can do for you. Kaya tayo po, mga kapatid, kung ano magagawa ng Diyos sa iba, kaya rin niyang gawin sa iyo. At kung anong ginawa niya sa iyo, magagawa niya rin sa iba. Kaya kung anong magandang bagay na ituro sa iyo ni Lord, turo mo rin sa iba. Anong magandang bagay na binilis sa iyo ng Lord, i-bless mo rin sa iba. Mga bata, walang makain, pakainin mo. Dahil ibinilis ka ng Lord eh. Amen? O ako, nagtuturo ko ng karunungan, tinuturo ko sa inyo. Bakit God blesses me with knowledge so that I share to you the knowledge I receive from the Scripture. So that you could be enlightened that God is a good God. Amen? Ayan. Tuloy-tuloy ang laban natin. Gumaganda ang ang buhay pagka talagang na-excite tayo. Lord, nandiyan ka talaga, Lord. Hindi ako gigiba. Keep on loving. May pandemic. Keep on fighting ako kahit may pandemic na yan. Pandesal lang sa atin yan. Hindi na tayo maapektuhan. The Lord is with us. He will keep on keeping on blessing His people who believes in Him, that He is the one who gives them life and give them the ability to produce wealth. Amen? Kaya He knew this was a great opportunity that could pass Him by and never return. Hindi niya na pinalagpas si Jesus Christ. Anong issue dito, mga kapatid? Anong lesson dito? Lesson learned. When opportunity comes to you, huwag nyo nang palalagpasin yun. Sunggaban nyo na yun. Business opportunity, relationship opportunity, opportunity to build up your ability to produce wealth, ability to learn, opportunity to upgrade your level of lifestyle and level of your business skill. Wag na, iba lang. Ang kalaban kasi ng tao yung procrastination eh. Ano yung procrastination? Bukas na lang, maaga pa eh. Bukas na, tulog muna tayo. Bukas na lang, happy-happy muna tayo. May pagkakataon na. Ito na, binibigyan ka na ng Lord ng pagkakataon. I-build up mo yung buhay mo. Tutulog-tulog pa. Ano ba yan? Dumaan na si Jesus Christ dun sa Jericho. Pinalagpas ba ni Bartimaeus? Sabi niya, siguro babalik naman next time yan. Pinapagalitan ako ng mga tao. Maingay daw ako eh. Saka na lang. Saka na lang. Kaya yun ang iyayari sa atin. Saka na lang. Nawawala tuloy yung pagkakataon. Bakas ba? Kaya na-excite ako masyado. Malakas daw boses ko. Sabi ni Mami. Medyo gabi na kasi ngayon dito sa Japan. Hindi niya ho pinalagpas yung pagkakataon na dumating na sa buhay niya. You have all the chance to grab the opportunity that come along your way. Do not let it go. Grab it, grasp it. Keep it and hold on it and then continue to build it and build your life with it. He knew that this was a great opportunity that could pass him by and never return. If one allows salvation to pass them by this morning or this evening, one may never have the opportunity to be saved again. Alam mga kapatid, kung hindi ka paligtas, ikaw, may kinig na yun. Hindi po pa tinatanggap si Lord. Hindi ka pa naniniwala sa Diyos. Lalang sa iyo ang Diyos. Ito ang opportunity para marinig ng magandang balita upang ang glory, the majesty, the beauty of the glory of Jesus Christ gospel
will be displayed before your very eyes, and you will experience the fullness of life in a satisfying and long-lasting, everlasting life. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God could heal your brokenness. God can answer your unanswered prayer. God can restore your relationship. God can heal your children, heal your sicknesses, all kinds of problems. Christ is the answer. Amen? Kaya kung ikaw ngayon ay hindi pa tumatanggap kay Lord, gusto ko lang i-challenge ka. Opportunity itong dumarating sa buhay mo ngayon. Narinig mo to, napanood mo to. By chance, napanood mo to sa internet, sa YouTube, sa Facebook. At isinare to ng kaibigan mo, tapos narinig mo tong pastor na to, nangangaral ng ebanghelyo ni Kristo patungkol sa bulag na si Bartimaeus. Dumadaan na rin sa panahon mo ngayon, itong very hour na to, ang Panginoon Jesus, kinakato ka. Siguro nabubulagan ka, hindi mo alam ang direksyon, natatakot ka, parang nawawalan ka ng pag-asa, na-desperate ka na sa sitwasyon mo, ang dami mong problema, ang bigat ng buhay mo, meron kang asawang, iniwan ka, anak mo, may problema, may sakit ka, business mo, bumagsak, magpapakamatay ka na, nag-iisip ka ng tumalon dyan sa building, at uminom ng laso, saksakin sarili mo, magbikti, ano bang bagay na negative na sinasabi sa'yo ni Satanas, wala ka ng pag-asa, may mga taong maasar sa'yo, may mga kabiguang kang dinadaanan, nahihirap ka sa pag-aaral mo, gusto mo na mag-give up dyan sa ginagawa mong project, ayaw mo na magpatuloy mabuhay, parang gusto mo na mag-give up, so sinasabi mo, I want to end everything. Ito na ang sagot, kapatid. You persist in your cry. The opportunity to be saved and to be restored, to be healed, to be saved is today. Ganito lang, mag-pray ka, masabayan mo ako. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Tawarin niyo po ako. Ako'y napapagod na, natatakot, nawawala ng pag-asa, nalulungkot, nagugulumihanan. Walang direksyon, napakadilim ng buhay. Tulungan mo po ako. Pinahayaan kong ikaw ay manahan sa aking puso. I welcome you, Holy Spirit. Father in heaven, bless me and keep me. Help me and empower me. Lord Jesus, from this day on forward, I will follow you. I will love you and obey you. Thank you for helping me and saving me. In your name I pray. Amen. Kung pinanalangin mo yan, kapatid, masa ka with sincerity in your heart. Kayong dalawa lang ng Lord nakakaalam niya kung talagang sincere yung prayer mo yun. Nilid lang naman kita. Itong nabasa mo itong patungkol to sa maliit na kwento na to sa Bible, nawa mag-inspired sa buhay mo. Maraming tao na desperate na ngayon, nawawala ng pag-asa. Marami ng taong dinadown sila, feeling niya down na siya, parang gusto niyang tapusin ang lahat. Opportunity dumating ngayon sa buhay mo. Sabi ni Jesus Christ, He who comes to me, I will no likewise cast out. In other words, ang sino mang sa akin lalapit ay hindi ko tatakwin. Lumapit lahat kayo na napapagalat na bibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahinga. Yan ang sabi ni Lord. Kaya salamat sa buhay mo, kapatid. Lumapit ka. I-share nyo to dun sa mga kaibigan yung sa tingin nyo mukhang may desperasyon na sa buhay at mukhang depressed na, takot na, nawawala na ng lakas ng loob magpatuloy mabuhay at nabibigatan na at gusto nang natutulere na ang utak at napaparaning na sa tindi ng problema, no? Gusto natin silang matulungan at itong ating magandang balita ng pag-aaral nito ng Ebanghelyo. Pangkalahatan ho ito. The general needs of people is God. Generally speaking, God is all we need in Jesus Christ. Amen? Mabuhay kayong lahat na mga natumunghay dito sa ating pag-aaral. Pagpalain ka ng Lord. Tutuloy ho natin next week yung mga ganitong mga pagtuturo na nagbibigay encouragement, Bible encouragement, and teaching na makapagbigay lakas loob sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Tayo pinapalakas, pinapatibay, pinagyayaman, binibigyan ng lakas ng loob magpatuloy. Fight the good fight of faith.
We are free and rich. In Christ's name we pray. Amen!